Kabanata 1731. Kinabukasan ng umaga, sa pagsikat ng araw, tumuro si Sheila. Tingnan ninyo, may dalawang grupo ng tao roon. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Magkakaibigan kaya ang dalawang puwersa na ito? Tumingin si Heidi at umiling. Kahit magkaibigan ang dalawang puwersa, hindi sila mananatiling ganito kalapit sa isa't isa. Isang posibilidad lang ang meron, at iyon ay may hawak na dalawang susi ang kabilang sekta tulad natin. Hindi makapaniwala si Sheila. Dalawang susi na naman ba? Ngumiti si Heidi. Oo, Horizon Sect ito, kaya siguro ang naroon ay ang Horizon Sect. Nang marinig ito ni Severin, hindi niya maiwasang magtanong. Kaibigan ba sa atin ang Horizon Sect? Hindi ba dapat ituring na kaaway? Ngumiti si Heidi ng bahagya at sinabi, syempre kaibigan sila. Maganda ang relasyon ng dalawang sekta noon. Nagbibigay tulong kami sa isa't isa sa paghahanap ng kayamanan sa Secret Realm. Kapag may ibang disipulo na gustong nakawin ang kayamanan ng aming disipulo, tutulungan kami ng Horizon Sect. Syempre, hindi nila kinukuha ang aming kayamanan. Naibulalas ni Dayan ang kanyang iniisip at nagsalita. Ngunit, noon pa iyon, nang may kasunduan sa kasal ang dalawang pamilya. Ngayon hindi na maganda ang relasyon ni Mr. Frederick ng Horizon Sect at ni Miss Gilda ng ating sekta. Kinansela na rin nila ang engagement at sinabihan pa ng masama si Miss Gilda. Nakikita pa rin ba ng Horizon Sect tayo bilang kaibigan? Mapagkakatiwalaan pa ba ang mga disipulo nila? Naging seryoso ang mukha ni Heidi. Hindi rin siya sigurado rito. Matapos ang ilang pag-iisip, hindi niya maiwasang sabihin, hindi dapat ganoon. Matagal nang nabuo ang pagkakaibigan ng mga disipulo sa magkabilang panig, at hindi ito basta-basta masisira. Siguro, sobrang galit lang si Mr. Frederick kaya kumilos siya ng padalos-dalos at sinabi ang ganoong bagay tungkol kay Miss Gilda. Siguro, mas magiging maayos siya pagkalma niya. Pagkatapos ng lahat, hindi naman sinadya ni Miss Gilda ang nangyari, kailangan lang gawin. Tama, kung patuloy na mag-aalangan si Mr. Frederick, sobrang petty naman niya. Ginawa lang ni Miss Gilda ang ganoon dahil sa kanyang kalagayan. Kung hindi, mamamatay siya. Sigurado ako na gagawin din ng ibang babae ang parehong desisyon sa ganitong sitwasyon. Imposible na isakripisyo ng isang tao ang buhay para sa kanilang unang pagkakataon, di ba? Si Kara, na halos hindi nagsasalita, ay hindi nakaiwas na magtanong. Nais kong malaman kung sino ang lalaking kumuha kay Miss Gilda at kung ano ang hitsura niya. Agad na naging interesado rin ang isang babaeng disipulo at sinabi, oo, kung may ganoong katawan ang lalaki, alam ng leader. Kung hindi niya sasabihin, hindi natin malalaman kung sino siya, kahit si Miss Gilda ay hindi rin ito malalaman. Nag-isip si Kara at nagsabi, kakaiba, araw-araw nagpapatrol ang aming mga disipulo. Kung may estranghero na papasok, dapat malalaman nila, di ba? Diretsa ang sinabi ng babaeng disipulo, ano ang mahirap dito? Maraming disipulo ang ating sekta at kamakailan lang ay kumukuha tayo ng bagong disipulo. Kung gusto ng leader ng sekta na magdala ng tao, pwede niyang kunin ang damit ng disipulo at ipasuot ito. Madali lang dalhin ang tao, di ba? Bukod dito, kung gusto ng leader ng sekta na magdala ng tao, may magtatanong ba sa mga nagpapatrol na disipulo? Umiling si Kara at sinabi, na curious lang ako sa pangalan ng taong iyon at kung ano ang hitsura niya. Ngumiti ng may pait si Heidi at sinabi, kung ako si Miss Gilda, tiyak gusto kong malaman kung ano ang hitsura ng taong iyon, pero natatakot din akong malaman. Paano kung pangit at mataba ang lalaki? Siguradong mabigo ang unang pagkakataon na kuhanin ng ganitong tao. Nang marinig ito, umiling si Kara bilang pagsang-ayon. Oo, kung mataba at pangit ang lalaki, siguro malulungkot ako. Mas mabuti pang hindi nalalaman. Hindi maiwasang ngumiti ng may pait si Severin nang marinig ang kwentuhan ng mga babaeng disipulo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinaalalahanan niya ang lahat, tandaan ninyo, anuman ang mangyari, hindi na tulad ng dati ang relasyon ng Sky Blue Sect at Horizon Sect. Pagpasok ninyo, kahit hindi natin nakawin ang kayamanan sa katawan ng disipulo, kailangan din nating panatilihin ang distansya at maging handa, na iintindihan. Pagkatapos ng lahat, hindi predictable ang kilos ng tao. May disipulo na maawain, pero may iba na hindi.
Oo, tama si Mr. Severin. Lahat ay dapat maging mas maingat at huwag pababayaan ang sarili. Naiintindihan ninyo ba? Naiisip din ni Heidi na may katuturan ang sinabi ni Severin at agad pinaalalahanan ang kanyang koponan. Tinanong ni Severin si Heidi matapos mag-isip, sa palagay mo ba dapat patayin ang lalaking kumuha sa pagkabirhen ni Miss Gilda? Kung malalaman mo kung sino siya, papatayin mo ba siya? Naging malalim ang iniisip ni Heidi. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, siguro, hindi. Pagkatapos ng lahat, inutusan siya ng leader ng sekta na gawin ito. Kung hindi niya ginawa, mamamatay si Miss Gilda. Sa isang banda, maituturing itong pagliligtas sa buhay ni Miss Gilda. Mas mahalaga, kung hindi niya ginawa iyon, baka binantaan siya ng leader ng sekta at papatayin siya. Umiling din si Kara, oo, hindi naman siya kusang pinilit si Miss Gilda, kundi inutusan siya ng leader ng sekta. Normal ang lahat sa kanilang pananaw. Hindi rin pwede lang titigan ng leader ng sekta ang anak niyang namamatay, kaya bahagi ito ng kalooban ng Diyos at hindi maiiwasan. Haha, pero maswerte naman ang batang lalaki na nakuha ang katawan ni Miss Gilda. Tumawa ang isang babaeng disipulo at sinabi, maganda si Miss Gilda, magandang katawan, at mabait ang ugali. Talagang maswerte ang batang iyon. Medyo hindi natuwa si Sheila nang marinig ito, at hindi maiwasang ipagtanggol si Severin. Hindi yun palaging ganon. Ang katawan ng lalaki ay may sun heart constitution, baka isa rin siyang henyo at sobrang gwapo. Hindi natin malalaman kung sino ang maswerte sa sitwasyong ito. Haha, siguro mahirap iyon. Sa ganda at katayuan ni Miss Gilda, iilang lalaki lang ang kayang makasabay sa kanya. Natawa agad ang babaeng disipulo, halatang hindi siya naniwala. Hindi nakasagot si Sheila at wala nang magagawa kundi sumuko. Sa oras na ito, dumating na ang dalawang koponan ng Horizon Sect at huminto sa hindi kalayuan. Pagkaraan ng ilang sandali, may dumating na lalaki at babae na may ngiti. Tiningnan sila ni Severin mula sa malayo at napansin na lahat sila ay level 9 saints. Dapat sila ang pinakamahusay sa level 9 saints, at malamang sila ang leader ng dalawang koponan. Haha, maagang dumating kayo mula sa Sky Blue Sect. Tumawa ang lalaki, pagkatapos ay pumikit ng kaunti ang kanyang mga mata at nagtanong, sino ang mga leader ninyo? Agad na lumapit si Heidi at sinabi, ang pangalan ko ay Heidi, at ako ang leader ng koponang ito. Ang taong yun roon ay si Severin, ang leader ng isa pang koponan. Lumapit si Severin at tumayo sa tabi ni Heidi. Ikinagagalak kung makilala kayo. Tiningnan siya ng lalaki at nagsabi, ang pangalan ko ay Wilson Foylet, at ito si Heather Tanner. Kami ang mga leader ng Horizon Sect. Wilson Foylet, siya ba ang batang henyo na si Wilson? Narinig ko na bata pa siya. Hindi ko inaasahan na makikita siya ngayon. Siya ba si Heather Tanner? Ang galing niya, mukhang 18 pa lang siya. Marami sa mga disipulo ng Sky Blue Sect ang hindi maiwasang mag-usap ng excited nang marinig ang kanilang mga pangalan. Halatang kilala nila ang dalawang henyo. Halata namang natuwa si Wilson sa ganoong atensyon at ngumiti ng may init sa mukha. Mabilis niyang tiningnan si Severin at hindi maiwasang nagsabi, narinig namin si Heidi dati, pero bakit hindi namin narinig si Severin noon? Halatang medyo minamaliit ng kabilang panig si Severin, pero nagsalita pa rin siya ng magalang, mukhang marami kayong henyo sa Sky Blue Sect. Marami man silang henyo, kadalasan ay hindi kapansin-pansin. Ngumiti si Severin at sinabi, salamat. Kung magkikita tayo sa Secret Realm, sana mag-alaga tayo sa isa't isa. Agad nang ngumiti si Heather at sinabi, tama. Palagi nang maganda ang relasyon ng dalawang sekta. Mas mabuting mag-alaga tayo sa isa't isa sa Secret Realm. Ngumiti rin si Wilson, totoo iyon. Kung magkikita tayo sa Secret Realm, dapat talagang mag-alaga tayo sa isa't isa. Maraming disipulo ng Sky Blue Sect ang bahagyang natuwa nang marinig ito. Mukhang itinuturing pa rin ng mga disipulo ng Horizon Sect ang mga tao ng Sky Blue Sect bilang kaibigan tulad ng dati. Sa ganitong paraan, mas ligtas ang lahat sa Secret Realm. Pagkatapos ng lahat, ang Horizon Sect ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng sekta. Nakipag-usap sandali sina Heather at Wilson kay Heidi bago bumalik sa kanilang koponan.
Ngumiti ng bahagya si Kara at sinabi, mukhang mas maayos ang ating treasure hunt ngayon. Ang kabuuang bilang ng tao mula sa dalawang sekta ay 1/3. Bukod pa rito, malakas ang mga disipulo mula sa Horizon Sect. Talaga namang malakas sila, marami silang level 9 at level 8 saint na mandirigma kumpara sa atin dito. Tiningnan ni Severin ang mga tao roon at sinabi ng bahagya. Nabigla si Kara sandali at nagulat na sinabi, Mr. Severin, napakalakas mo ba? Hindi pa nila ginagamit ang spiritual energy, at kaunti lang ang fluctuations ng spiritual energy nila ngayon. Nakikita mo talaga ang lahat ng kanilang attainment. Tumango si Severin, oo, nakikita ko ang cultivation nila. Pero mas malakas pa ang kabuuang lakas ng ating sekta kaysa sa kanila. Hindi pwede, wala naman tayong ganoong dami ng mga tao na may mataas na cultivation levels. Nagsalita si Kara, na halatang nagulat. Ngumiti ng bahagya si Severin at pinaalalahanan si Kara, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Nabigla si Kara sandali, pagkatapos ay naalala niya at ngumiti, oo, muntik ko nang makalimutan. Naiintindihan din agad ni Heidi. Pagkatapos ng lahat, ang mga may mataas na cultivation level sa kabilang panig ay binigyan ni Severin ng 4th grade high rank kills. Pagpasok nila sa Secret Realm, kailangan lang nilang humanap ng yungib at magtago. Pagkatapos, makakaya nilang maabot ang level 1 Royal Saint. Sa oras na iyon, magkakaroon sila ng advantage sa Secret Realm. Pagkatapos ng lahat, magkaiba ang level 9 Saint at level 1 Royal Saint. Ngunit hindi nagtagal, nagsalita si Kara at sinabi kay Severin, hindi, Mr. Severin, mas malakas pa rin sila kaysa sa atin. Halos nakalimutan ko na ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang Horizon Sect ay dahil may 4th grade high rank alchemists din ang kanilang sekta. Kaya ang mga may mataas na cultivation levels marahil may hawak ding 4th grade high rank kills, at naghihintay na gamitin pagpasok sa Secret Realm. Pagkatapos niyang sabihin ito, huminto sandali si Kara at ngumiti muli, pero wala tayong dapat ikabahala. Maganda ito. Pagkatapos ng lahat, kaibigan naman sila sa atin. Ngumiti ng may pait si Severin at sinabi kay Kara, tandaan mo ang sinasabi ko, ano man ang mangyari, dapat maging maingat ka sa Secret Realm. Hindi ka pwedeng masyadong magtiwala base lang sa kanilang pagpapakita. Laging nakakapansin si Severin na kakaiba ang pagiging maagap ng kabilang panig sa pagpapakita ng kabaitan kanina, at tila sobra ang kasigasigan nila. Pinipilit siyang maghinala na sinadya nila iyon. Sa katunayan, ang pangunahing layunin nila ay linlangin ang pag-iisip ng iba. Lumipas ang oras, at sa wakas, ang madilim na ulap sa tuktok ng bundok ay lalong dumilim, at may malalaking kidlat ang patuloy na kumikidlat. Sok, mas malakas na ang fluctuations dito. Mukhang malapit nang magbukas ang pintuan ng Secret Realm. Malamang darating na rin ang mga may-ari ng ibang susi at dadalhin ang kanilang mga tao. Tumingin si Heidi sa harap, na may bahagyang seryosong tingin sa mga mata. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakapasok sa Secret Realm, kaya sinusubukan lamang niyang intindihin ang sitwasyon mula sa mga paglalarawan ng ilang senior brothers at sisters na nakapasok na. Nag-isip sandali si Severin, at ngumiti kay Heidi at sinabi, by the way, Pretty Heidi, paano tayo makakapasok pagbukas ng Secret Realm? Nakikita ko ang isang burol sa harap natin. Natigilan si Heidi. Hindi niya inaasahan na abala si Mr. Severin sa pag-refine ng pills araw-araw at ngayon lang talaga nagtatanong. Malapit nang magbukas ang Secret Realm, bakit ngayon pa siya naisip itanong ang ganitong tanong? Kabanata 1735. Ngumiti ng may pait si Heidi at sinabi kay Severin, napakadali lang. Pagkatapos ng ilang sandali, isang makulay na sinag ng liwanag ang bababa mula sa itim na ulap at sasaklaw sa buong bundok. Lalabas ang isang malaking pulang vortex sa bangin. Iyon ang magiging daan patungo sa Secret Realm. Matapos niyang sabihin ito, huminto sandali si Heidi at nagpatuloy. Sa oras na iyon, ang mga may hawak ng 12 token ay kukunin ang mga token at ihahagi sa himpapawid. Magkakaroon ng koneksyon ang Secret Realm sa mga token pag madama nito. Sa oras na iyon, lalaki ang bawat token at kailangan lamang manatili ang grupo ng 100 tao,
magtatago sa ilalim ng token, at sundan ang token upang makapasok ng sabay. Tandaan, hindi pwedeng masyadong malaki ang grupo, kung hindi makakapasok ang sobrang tao. Pwede na mas kaunti ang grupo pero hindi hihigit. Isang token lang ang pwedeng magdala ng hanggang 100 tao. Nagpaalala si Kara, dahil sa oras na iyon, patuloy na babagsak ang kidlat sa itaas. Ang token sa ibabaw ng ulo ninyo ang magtataboy sa kidlat. Kung mas marami kayo, ang sobra ay matataboy sa labas ng pasukan at matatamaan ng kidlat. Nang marinig ito, nagtinginan sina Sheila at Diane, na parehong nagulat. Hindi nila inaasahan na ganoon ka-istrikto ang patakaran sa pagpasok sa Secret Realm. Kung hindi nila gagawin ito, baka hindi na sila makapasok at matamaan agad ng kidlat. Kung mamamatay sila ng ganoon, magiging isang hindi makatarungang kamatayan iyon. Matapos marinig ito, nilunok ni Sheila ang kanyang laway at sinabi, "Hindi ka taka-taka, kaya pala bago tayo umalis, hinati tayo ng sect master sa mga koponan, 100 tao sa bawat grupo, at may hawak na token ang bawat grupo. Ganito pala ang dahilan. Tila upang maintindihan ang Secret Realm, marahil kailangan muna nilang subukan ito ng maraming beses bago na pagtanto na isang token lang ang pwedeng magdala ng 100 tao sa isang pagkakataon. Siguro ito ang conclusion matapos ang maraming masakit na kamatayan. Nang marinig ito ni Severin, nakaramdam siya ng emosyon sa kanyang puso. Nag-alay ang nakatatandang henerasyon para sa kabutihan ng mga susunod na henerasyon. Lumipas ang oras, at sa wakas, makalipas ang isa pang oras, bumaba ang isang makulay na sinag mula sa madilim na ulap, at sinalubong ang buong bundok ng liwanag nito. Sa bangin sa harap nito, lumitaw ang isang malaking whirlpool, na patuloy na umiikot, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Magaling, bukas na ang Secret Realm. Ngunit, sa pagtingin sa malaking whirlpool, maraming disipulo ang nagpakita ng excitement sa kanilang mga mukha. Bagamat delikado ang Paradise Secret Realm, marami ring oportunidad ang naghihintay. Maraming disipulo ang lumabas na buhay at makakagawa ng malaking progreso sa 3 buwan. Ang ilan ay magtatamo ng malaking pagbabago at magiging ibang tao kaysa dati. Tumayo si Severin. Nang tiningnan ng lahat ang whirlpool, may bahagyang dagdag na excitement sa kanilang mga mata. Maghanda na tayo para ilunsad ito. Sa oras na ito, hindi na makatiis ang mga miyembro ng sekta. Iniutos ng leader, at inilunsad ang 12 token sa himpapawid. Biglang narinig ang kakaibang alon. Naramdaman ito ng Secret Realm, at umiikot agad ang 12 token, na may kumikislap na gintong liwanag, at isang napakatingkad na gintong liwanag ang sumaklaw sa ilalim nila. Agad na hinati ng mga tao mula sa sekta ang kanilang sarili sa 12 koponan, bawat isa ay may 100 tao. Sa ilalim ng takip ng gintong liwanag, mabilis silang pumasok at nawala sa paningin ng lahat. Bagamat maraming tao sa panahong iyon, ang nakakatakot na kidlat ay bumagsak, ngunit nang tumama sa token, lahat ay napigilan ng token at hindi nakapinsala sa mga disipulo sa ibaba. Magmadali, Mr. Severin, oras na rin para tayo ay umalis. Nang makita ang isa pang koponan na pumapasok, hindi na nakatiis si Heidi at sinabi kay Severin. Tumango si Severin, at matapos makita silang pumasok, inutusan niya ang lahat sa kanilang panig na kunin ang kanilang mga token at itapon din ito sa himpapawid. Nang lumaki ang token, tiningnan ni Severin sa likod at napansin na sa malayo, nagsimula na rin ang sekta na may ibang mga susi na pumasok kasama ang kanilang mga tao. Tila tama ang sinabi ni Heidi kanina, may mga sekta na may hawak ng susi na baka natakot na nakawan ang kanilang susi, kaya kahit na dumating na sila noon pa, hindi agad nagmadali. Naghintay lang sila hanggang sa magbukas ang Secret Realm bago pumasok. Lumarga, sundin ang utos ni Severin, agad na nagtago ang lahat sa ilalim ng token, at pagkatapos ay sinundan ang pinalaking gintong token at pumasok sa whirlpool. Pagkapasok, naliwanagan ang mata ni Severin at mabilis na nakarating sa ibang espasyo. Sa espasyong ito, halata na mas mabigat ang gravity, at mas matatag ang espasyo kaysa sa nakaraang lugar. Kaya, pagdating ni Severin, naramdaman niyang bumabagsak ang katawan niya. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakareact,
at na-stabilize ang katawan sa loob ng 1 o 2 segundo at nagsimulang obserbahan ang paligid. Talaga namang mas mayaman ang spiritual energy dito kaysa sa labas, at lumitaw siya sa itaas ng isang kagubatan. Sa harap niya, may kagubatan din na hindi nakikita hanggang dulo. Ang mga taong sumunod sa kanya noon ay tila nawala na walang bakas. Ang malaking token na inihagis niya ay lumiit sa orihinal nitong laki at nahulog sa lupa. Agad na ginamit ni Severin ang kanyang mental power upang kontrolin ang token, pinatataas ito, at hinawakan sa palad ng kamay. Pagkatapos itabi ang token, dahan-dahan niyang inilabas ang mental power at inimbestigahan ang paligid. 4th grade low-rank spiritual herb, haha, hindi ko inasahan na may ganitong halaman sa labas ng kagubatan. Tunay ng Paradise Secret Realm ang Paradise Secret Realm na ito. Tumawa si Severin, at agad lumipad at mabilis na pinitas ang isang level 4 low-rank spiritual herb. Bagamat ang pangunahing layunin niya sa pagpasok sa Secret Realm ngayon ay hanapin ang miniature Black Tower, at hindi na kailangan mag-aksaya ng oras sa low-level spiritual herb, ang 4th grade low-rank spiritual herb ay angkop pa rin sa alchemy. Ngunit hindi na kailangan palampasin ito. Pagkatapos ilagay ang spiritual herb, kinuha ni Severin ang soul compass na ibinigay sa kanya ni Woolrich noon. Isang patak ng blood essence ang inilapat sa soul compass, at isang bakas ng spiritual energy ang ininject dito, at nagsimulang kumislap ang soul compass. Agad na napansin ni Severin na ang palm-sized soul compass ay patuloy na kumikislap at nag-scan, at tila ang miniature Black Tower ay dapat nasa direksyong ito. Tunay nga na mahiwaga ang soul compass. Bagamat ipinapakita na hindi pa saklaw ng 100 milya ang miniature Black Tower, nagsimula na itong ipakita ang pangkalahatang direksyon. Papunta ako sa direksyong ito, sana matagpuan ko ito. Ngumiti ng bahagya si Severin at lumipad sa direksyon ng arrow. Sa Secret Realm, sunod-sunod na umuungol ang mga nakakatakot na hayop, na nagpapanginig sa mga tao at nagdudulot ng kaunting kaba. Kahit na hindi mababa ang cultivation level ni Severin, nakaramdam siya ng kaunting banta nang marinig ang ungol ng ilang hayop. Talagang mas nakakatakot ang lugar na ito kaysa sa mga iba pang delikadong lugar. Bagamat may spiritual beast sa iba pang delikadong lugar, hindi ganoon kataas ang kanilang level. Ngunit sa Paradise Secret Realm na ito, ang mga spiritual beasts na may mataas na cultivation ay umabot na sa Royal Saints rank na cultivation. Ang ganitong spiritual beasts ay hindi basta-basta kayang talunin ng ordinaryong tao. Pagkalipad ng ilang minuto, narinig ni Severin ang mga tunog ng labanan. Halata, sa Secret Realm na ito, naglalaban na ang mga tao upang makuha ang kayamanan. Naku, sayang kung hindi ko makuha ang 4th grade high-rank spiritual herb na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Severin ang isa pang 4th grade high-rank spiritual herb. Nakita na niya ang 2nd at 3rd grade spiritual herb dati. Bagamat gusto niya ito, siya ay nagkunwaring hindi nakikita. Minsan nakatagpo rin siya ng 4th grade low-rank spiritual herb. Basta hindi ito material na pwede sa alchemy, iniwasan niya ito at nagkunwaring hindi nakikita. Ngunit hindi na niya kayang ipagwalang bahala ang 4th grade high-rank spiritual herb na ito, na pwede rin sa alchemy. Paglapit niya dito, na-detect ng mental power niya na sa isang malaking yungib sa tabi ng spiritual herb, ay may nakatagong malaking sawa. Ngumiti ng bahagya si Severin, ang dambuhalang sawa ay katumbas ng cultivation level na level 5 warrior emperor. Hindi ko inaasahan na makatagpo agad ng ganitong malakas na spiritual beast. Bihira ang ganitong hayop sa labas. Huminga siya ng malalim at mabilis na lumipad patungo sa spiritual herb, at may isang galaw ng kamay, lumabas ang aura blade sa kanyang kamay. Tila ba, paglapit niya sa spiritual herb, may ugong, at biglang lumabas ang dambuhalang ahas, binuka ang nagdurugtong na bibig, at tumakbo patungo kay Severin. Haha, naghahanap ka ng kamatayan. Hinarap ang dambuhalang ahas, na hindi alintana ni Severin. Sa isang galaw ng kamay, lumipad ang aura blade. Napakatalim nito, at sa sumunod na segundo, hinati nito ang ahas mula ulo hanggang buntot. Nahulog ang dambuhalang ahas sa lupa, na dumadaloy ang dugo, at patay na. Hindi na nag-aksaya ng oras si Severin, lumapit, pinitas ang spiritual herb,
at inilagay sa kanyang storage ring. Sok, 4th grade high-rank spiritual herb, hindi masama. Habang inilalagay niya ang spiritual herb, isang nakasisilaw na tinig ang narinig mula sa likuran, at isang lalaki ang lumitaw, na nakangiti kay Severin. Tumingin si Severin at agad na natigilan. Ang kabilang tao ay disipulo ng High World Sect, at hindi mababa ang kanyang cultivation level. Umabot siya sa level 4 Saint. Maaaring sabihin na mataas na ang level na ito kumpara sa ibang pumapasok. Halata na hindi kilala ng kabilang tao si Severin at hindi alam kung gaano siya kalakas, kaya hindi siya pinapansin. Mukhang kaaway ang High World Sect sa amin. Ngumiti ng bahagya si Severin at sinabi sa kanya, ano ang problema? Kapatid, hindi mo ba hinahangad ang spiritual herb na iyon? Ang lalaki ay payat. Ngumiti siyang kalmado at sinabi kay Severin, simple lang. Ibigay mo sa akin ang spiritual herb at pakakawalan kita. Pagkatapos ng lahat, kakapasok lang natin, at siguro wala ka pang masyadong spiritual herb sa iyo. Ibigay mo lang sa akin ang spiritual herb na iyon. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Severin ang tumawa. Haha, base sa sinabi mo kanina, kung nandito ako ng 1 o 2 buwan, hindi lang isang bungkus ng spiritual herb ang ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos ng 1 o 2 buwan, makakalap na ako ng sapat na kayamanan, di ba? Inilagay ng lalaki ang kanyang mga kamay sa likod at tumanggo. Napakatalino mo, huwag sayangin ang oras, ibigay mo ang spiritual herb, o patayin kita at kunin ang storage ring mo. Hinawakan ni Severin ang espada sa kamay, itinuro ang lalaki at sinabi, pasensya na, ang pipiliin ko ay patayin ka at kunin ang storage ring mo. Haha, kawili-wili, tingnan natin kung kaya mo. Tumawa ang kabilang partido at pumutok ang kanyang palad, lumitaw ang isang espada. Kumislap ito at matalim na kumikislap. Tiningnan ni Severin ang espada ng kalaban at bahagya ng umiti. 5th grade spiritual weapon, hindi masama. Kung makuha ko ito, magandang regalo ito para sa mga disipulo na mababa ang cultivation level. Pagkatapos sabihin iyon, nag-inject siya ng spiritual energy sa espada sa kanyang kamay, at agad itong naglabas ng nakakatakot na ugong. Mas malakas ang kislap nito kaysa sa espada ng kalaban. 9th grade spiritual weapon. Ang espada mo pala ay 9th grade spiritual weapon. Nang makita ito ng lalaki sa harap niya, agad siyang natuwa, at may bahagyang kasakiman sa kanyang mga mata. Kung makukuha niya ang ganitong sandata, tiyak na lalakas ang kanyang combat effectiveness. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang pagkakalmado at nagkunot ng noo. Pagkatapos ng lahat, hindi ito basta-basta na kayamanan para sa ordinaryong tao. Ang isang disipulo na makakahawak nito, kahit sa kanilang sekta, ay dapat may 7 o 8 level saint upang maging kwalipikado. Ang mga disipulo na mababa ang level ay madaling mabawi ito. Ano ang cultivation level mo? Nagsimulang mabahala ang lalaki, at natatakot na baka nakatagpo siya ng henyo mula sa Sky Blue Sect. Bahagyang ngumiti si Severin. Hindi ba sa tingin mo na nakakatawa ang tanong mo ngayon? Kung hindi mo balak nakawan ako kanina, baka pinakawalan pa kita. Dahil gusto mong patayin ako at kunin ito, nakatakda kang magdamaw ng kapahamakan. Pagkatapos sabihin iyon, inihataw ni Severin ang kanyang espada pasulong. Biglang lumitaw ang 100 talampakang aura blade, at puspos ng makapal na spiritual energy. Napakalakas ng kislap nito na nagpaparamdam sa mga tao ng lamig sa gulugod. Hindi pwede, ang atakeng ito. Nang makita ito ng lalaki, namutla ang mukha sa takot. Alam na niya na hindi niya kayang harapin ang atakeng ito. Ngunit nag-isip siya at agad ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang martial arts skills, at umaasang mapipigilan ang tama at makakatakas. Sayang, ang kanyang atake ay wala talagang epekto sa ilalim ng sword energy slash ni Severin, at tuluyang winasak tulad ng isang baha. Hindi. Nang makita ang natitirang aura blade na papunta sa kanya, nagbunga ng huling sigaw ang lalaki at nahati sa dalawang bahagi ng atake ni Severin at nahulog mula sa himpapawid. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Agad na pinulot ni Severin ang storage ring ng kabilang tao, at tiningnan ang laman. Bukod sa espada, may ilang spiritual herb din. Kinolekta ni Severin ang lahat, at pagkatapos ay inihagis ang storage ring ng walang pakialam sa lupa. Hey, wala nga akong kayamanan sa akin dahil kakapasok ko lang, at kaunti lang ang spiritual herbs ko. Medyo mahirap nga ako. Hindi maiwasan ni Severin ang huminga ng malalim, ngunit agad lumitaw ang ngiti sa kanyang labi. Siguro mas mabuti kung mag-focus muna ako sa paghahanap ng miniature Black Tower at makita kung mahanap ko agad sina Diane, Sheila, Sofia at ang iba pa. Mababa ang kanilang cultivation level, at medyo delikado. Tungkol sa spiritual herbs, pwede ko namang hayaang hanapin muna ng mga disipulo ng High World Sect sa loob ng 2 buwan, tapos kunin ko na lang mula sa kanila. Ngunit dapat munang mapataas ang cultivation level ko. Kapag napataas ko na ito, hindi lamang magiging mas ligtas ako, kundi magiging mas mabilis rin ang aking paglipad. Sa oras na iyon, mas madali kong mahahanap ang miniature Black Tower. Maaari ko rin agad na makita si Diane, Sofia at Sheila. Nag-isip si Severin. Gamit ang kanyang mental energy, nag-scan siya at agad natuklasan ang isang kuweba. Medyo nakatago ang kuweba. Pagkapasok ni Severin, sinliyuhan niya ang pasukan gamit ang ilang damo, at naupo ng cross-legged ng payapa, at naghahanda na i-refine ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa oras na ito, sa kanyang diaphragm, ang malaking spiritual sphere vortex ay patuloy pa ring umiikot. Matapos huminahon, ginamit ni Severin ang mental power upang kontrolin ang sphere, at dahan-dahang pinabagal ang pag-ikot at sinimulang paikutan sa kabaligtaran ng direksyon. Tila ba, habang nagbago ang pag-ikot, mabilis na nagsimulang kumalat ang nakakatakot na spiritual energy. Agad na sinimula ni Severin ang paggamit ng kanyang kakayahan at sinimulang sumipsip ng nakababaliw na dami ng enerhiya. Sobrang dami ng spiritual energy. Kung hindi niya ito makokontrol agad, maaring malunod siya sa mga enerhiya. Dahan-daang lumipas ang oras, at mabilis na tumataas ang cultivation level ni Severin. Hindi nagtagal, nakamit niya ang cultivation level ng level 1 Royal Saint. Pagkatapos maabot ang level 1 Royal Saint, huminga siya ng maluwag. Malaki na ang nabawas na spiritual energy, at matapos ang breakthrough, naging mas malakas ang kanyang katawan. Kaya nitong tiisin ang mas matitinding atake. Mas malakas ang impact, at imposible nang sumabog ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Dahil sa biglaang pagtaas ng kapangyarihan, ninamnam ni Severin ang mga benepisyo at nagpatuloy sa pagsasanay. Pagkalipas ng ilang oras, nakamit niya ang cultivation ng second level Royal Saint. Kinabukasan, lumabas si Severin sa kuweba. Hahaha, kamangha-mangha, haha. Nagmamadaling lumabas si Severin mula sa loob, tuwang-tuwa siya. Sa oras na ito, naabot niya ang cultivation level ng 5th level Royal Saint sa isang hininga lang. Kung nakapasok si Gilda para maging 5th level Royal Saint, dapat ay naabot na niya ang cultivation level. Siguro abala si Gilda sa pag-abot sa 5th level nang umalis ako. Hahaha, Gilda, naabutan na ng cultivation ko ang sa iyo. Ngumiti si Severin at hindi napigil ang sabihin, gayunpaman, natatakot ako na hindi ko masasabi sa kanya ang tungkol sa cultivation matter na ito ngayon. Kahit nakasintahan ko siya, natatakot pa rin ako na kamuhian niya ako pagkatapos malaman na ako ang kasintahan niya, ang lalaking gumawa noong gabing iyon. Kaya, mas mabuting sabihin ko sa kanya sa tamang oras mamaya. Pagkatapos magsalita, hindi natakot si Severin. Sa ganitong cultivation, malaya siyang makakapagparada sa secret realm na ito. Kinuha niya ang level 9 flying sword, inihagis ito sa ere, at sumakay dito at lumipad pasulong. Ang 9 grade spiritual weapon, kasama ang level 5 cultivation ni Severin, kaya nilang lumipad sa pambihirang bilis sa isang kisap mata. Him, level 4 high rank spiritual herbs. Level 4 mid rank. Kabanata 1740. Nainis si Severin habang tinitingnan ng mga spiritual herbs sa saklaw ng kanyang mental power. Ngunit upang mahanap ang miniature Black Tower, wala siyang magawa kundi isantabi muna ang mga nakakaakit na spiritual herbs. Level 5, hindi ko pwedeng isuko ito.
Saka may 3 buwan pa naman, may oras pa ako. Di nagtagal, natuklasan ni Severin ang isang 5th grade mid-rank na spiritual herb. Bagaman may malaking golden pangolin sa tabi nito, hindi niya pinansin ang level 1 saint na spiritual beast. Tinalunan niya ito at bumaba, saka umupo upang pitasin ang spiritual herbs. Nang makita ng pangolin na binabaliwala siya ng maliit na tao, sumigaw ito ng nakakagulat na ungol at agad na sumugod kay Severin. Tumayo si Severin at ngumiti, na punong-puno ng panlilibak ang mga mata niya. Maraming breakthroughs na siya sa cultivation ng sabay-sabay, at sabik na siyang makipaglaban. Kung may pagkakataong subukan, hindi niya ito palalampasan. Wala siyang balak umiwas sa pangolin. Sinalubong niya ito sa pamamagitan ng direktang suntok. Bang! Lumipad pabalik ang pangolin, at nasira ang matataas na puno sa harap nito. Dumago ito mula sa 7 butas, at namatay. Grabe, sobrang hina. Namatay lang sa isang suntok. Kalokohan. Naramdaman ni Severin na hindi niya gaanong pinwersa ang sarili, ngunit hindi niya inasahan na mamamatay ang pangolin. Mukhang mas malaki ang agwat nila kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos nito, tumalon si Severin, at tumapak muli sa flying sword, at tuloy-tuloy na lumipad sa malayo. Diyos ko, sobrang lakas ng taong ito. Oo, siya ang leader ng Sky Blue Sect, kaya tiyak na katumbas siya ng level 7 o 8 saint. Nagulat ang 2 disipulo mula sa second-tier sect na nagtatago sa gilid ng burol at orihinal na pupunta para pitasin ang spiritual herbs nang makita nilang kinuha ni Severin ang halamang spiritual at pinatay ang halimaw ng madali. Pareho silang nakamit ang level 1 saint na cultivation. Gusto nilang agawin ang spiritual herb, ngunit wala silang kumpiyansa. Hindi inaasahan, para sa isang malakas na tao, ang pagpatay sa spiritual beast na level 1 saint at pagkuha ng 5th grade mid-rank spiritual herbs ay kasing dali ng pagkuha ng bagay sa bag. Sa oras na ito, si Severin ay ilang dosenang milya na ang layo. Ilang disipulo ng Sky Blue Sect. Habang naglalakbay, nakasalubong ni Severin ang maraming disipulo. Ngunit kahit ano paman, masyado siyang tamad para pansinin. Ngunit sa oras na ito, natuklasan ng kanyang mental power na may ilang tao sa malapit na hindi pwedeng baliwalain. Sa ilalim ng malaking puno, 3 babae na disipulo ng Sky Blue Sect ay napapaligiran ng 6 na disipulo ng High World Sect. Bukod pa rito, ang mga babae ay sugatan at halatang hindi makakalaban sa kanila.